Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa, alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong magunahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong magunahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Magunahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. Bumaba ng kusa para sa tunay na pagkakaisa at pagdadamayan. Magkusa na tayo katulad ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ano pa ang inaantay mo? Magkusa ka na. Hilingin natin sa Poong Nazareno, magkusa tayong magmahal katulad niya. Pumalakpak tayo gaya ng pagmamahal sa Poong Nazareno. Ikalawa, bumaba si Jesus ng Nazareno ng lubos upang tayo ay matutong makinig. Mga kapatid, madalas nating inaakala, bumaba si Jesus upang lumapit at makinig sa atin. Totoo po yun. Pero may mas malalim pang katotohanan. Bumaba si Jesus hindi lamang upang siya ang makinig, kundi upang tayo ang matutong lumapit at makinig. Sa totoo lang, naririnig naman tayo ng Diyos. Kahit nasa langit siya, hindi naman malayo ang Diyos. Hindi siya bingi o manhid. Batid niya at daman niya tayong lahat. Alam niya kung anong nasa puso ng bawat isa sa atin. Masakit mang aminin, tayo po ang hindi o ayaw makinig. Tayo po ang bingi at manhid. Kaya bumaba ang Diyos. Nagkatawang tao siya, naglakbay at pumasa ng krus kasama natin upang lalo natin siyang marinig at masunod. Bumaba si Jesus upang siya'y marinig. Bumaba si Jesus
upang tayo'y makinig. Dagsa ang mga debotong nagpupunta sa Quiapo dahil tiwala sila na magkakaroon ng himala dahil maririnig sila ng poong Nazareno. Pero lumalapit din tayo sa Kanya. Siya na nagpakababa upang lalo natin siyang marinig, upang lalo nating maunawaan at matupad ang kalooban ng Diyos, upang lalo nating matanggap at maibahagi ang grasya ng Diyos. Ang namamanata, ang kumakapit at humihila ng lubid, ang mga nagpipingga at pumapasan, ang mga sumasalya at humahalik sa kanyang paanan, ay dapat lalong nakakapakinig sa Diyos. Bumaba si Jesus hindi lang upang pakinggan, kundi upang buksan ang ating mga taingat puso. Naririnig ba natin ang panawagan niya, ang panawagan ng Diyos para sa katarungan at katotohanan, para sa kabutihan at kapayapaan, para sa pagkakaisa at tunay na kaunlaran? Naririnig ba natin ang tinig niya sa mga nangangailangan at inaapi, sa mga humingi ng tawad at tulong, sa mga humihiyaw ng katarungan? Kung totoong malapit tayo sa Diyos, naririnig natin siya. Kaya sabihin mo naman ngayon sa katabi mo, kapatid, makinig ka kay Jesus. Sumunod ka kay Jesus. At sa kabila, sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, itaas uli ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, wag lang pagpapala, dapat makikinig din at susunod at bababa katulad ni Jesus. Si Jesus Nazareno bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Si Jesus Nazareno bumaba ng lubos upang lalong marinig. At panghuli, si Jesus Nazareno ay bumaba ng may habag upang lalong umangat ang ating dangal. Pinasan niya ang krus upang dalhin ang ating kasalanan, kabiguan at kahinaan. Ginawa niya ito upang tayo maligtas, makalaya at mapatawad. Bumaba siya para tayo maiangat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang krus ang nagmistulang hagdan at tuntungan ng ating kaligtasan. Sa poong Nazareno, natututunan natin ang mga bumagsak ay muling makababangon. Ang mga nagkamali ay maaaring maitama. Ang mga nawawala ay maaaring mahanap muli. Bumaba siya para maiangat tayo upang tayo din iangat ang isa't isa. Mga kapatid, kung bumaba si Jesus Nazareno para iangat tayo, tinatawag din niya tayong makibahagi para iangat ang ating bayan, iangat ang ating kapwa, iangat ang dangal ng bawat isa. Bumaba sa sariling interes para sa kabutihan ng lahat. Bumaba sa katahimikan kapag may inaapi na at niloloko. Bumaba sa pagkamanhid upang magmalasakit sa bayan. Bumaba sa kasalanan para sa tunay na pagbabago. Ang tunay na deboto handang bumaba kasama ni Kristo upang iangat ang kapwa at ang bayan. Kaya nga't yung panawagan nating bumaba na habang nagtatrastasyon, huwag nang magpataasan sa andas. Hindi lamang upang pisikal na makita ang pong Nazareno, sapagkat ang pagbaba natin ay tanda rin na gusto rin nating magmalasakit sa ating kapwa. Sapagkat hindi ito nakukuha kung sino ang makaangat sa andas. Hindi ito masusukat kung sino ang makahihila ng lubid. Ang tunay na deboto'y masusukat kung sino
ang tunay na nakikinig kay Jesus Nazareno at natututo ding iangat ang kapwa gaya ng kanyang pagmamahal. Sa mundo, taas ang hanap, baba ang iwas. Baligtad sa Diyos, ang nagpapakababa ang itataas. Ang baba, ang daan pataas. Sa Diyos, ang bumababa, ang tunay na itinataas. Dapat siyang tumaas at ako naman ay bumaba. Kaya't mga kadeboto, manalangin po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po at tinipon ninyo kami upang kayo'y parangalan at pasalamatan. Maraming salamat po at kayo ang unang nagpakababa para sa aming kaligtasan. Bumaba kayo ng kusa upang lalong magmahal. Bumaba kayo ng lubos upang lalong marinig. Bumaba kayo ng may habag upang lalong umangat ang tao. Narito po kami, nagpapahayag ng aming debosyon at pagmamahal sa inyo. Turuan at tulungan niyo po kaming bumaba gaya ng ginawa ninyo upang ikaw ang tumaas, ikaw ang makilala, ikaw ang masunod at dakilain ng lahat ng tao.